Good morning Pilipinas, nagbabalik po ang Panahon TV at narito na nga po ang latest na salagay ng ating panahon at ito nga po ang 5 AM weather forecast na inilabas ng Pag-asa. Ayon nga po rito muling nakaka-apekto ang tail end of a cold front. Dito po yan sa may extreme northern Luzon at ito nga po dulot pa rin po ng mapaglakas ng northeasterly wind flow sa labas po yan ng ating bansa. At dahil nga po dyan, asahan po natin na yung Cagayan Valley makararanas po ng cloudy skies na may scattered light rains and isolated thunderstorms. Yung natitirang bahagi naman po ng ating bansa, kasama ang Metro Manila, walang dapat alalahanin dahil fair weather ang ating mararanasan at ganun pa rin, no? Asahan pa rin po natin na patuloy nating mararanasan ang mainit na panahon. Samantala, update lamang po sa tropical depression na ating binabantayan sa labas ng ating area of responsibility. Ito nga po'y patuloy na kumikilos sa direksyon pong Pakanluran at inaasahan nga pong dahil bumilis ang pagkilos ito, inaasahan na bukas nga po ng umaga ay tuloy na ito makapapasok sa ating area of responsibility. Kapag nga po ito'y pumasok, bukas po yan, no? Asahan po natin na hindi pa naman po ito direkta makaka-apekto bukas, pero pagsapit po ng Lunes, ito nga po yung magdadala ng mga pag-ulan. Dito po yan sa Eastern Mindanao at ganun din sa Eastern Visayas. Ayon nga po kay Pag-asa weather forecaster Hener Kitlong, dalawang senaryo ang ating tinitignan. Una nga po, ito'y kikilos Pakanluran at ito'y makaka-apekto dito yan sa may Eastern Visayas at Eastern Mindanao. That's scenario number 1. Scenario number 2 naman po, pwede po yan kumilos at pagdating po niyan sa ating Philippine Area of Responsibility, magre-recurve po yan pa northwards at ang tatamaan naman po, rather maaapekto ang lugar, ay ang silangang bahagi ng Luzon kasama ang Bicol Region. Sa ngayon, pinag-aaralan pa ng Pag-asa ang pagkilos ng nasabing tropical depression kung kaya't manatiling nakatutok dito lamang po yan sa Panahon TV para sa pinakasariwang balita hinggil sa nasabing bagyo. Samantala mga kabayan, sa ibang usapan naman po, dapat ay maging responsable tayong taxpayers, no? And speaking of which, 10 days na lamang po. At deadline ng muli ng filing ng income tax return, so ITR. Mahalaga po yung pagpa-file ng ITR, no? At ito'y dapat isinasagawa ng mga may trabaho at self-employed dahil kapag hindi ka nag-file ng ITR, maaari kang kasuhan ng tax evasion. So para makaiwas sa abala at para makatulong sa bayan, sa darating na April 15 ay i-file po natin ang ating mga ITR. Maging responsableng mamamayan para sa kinabukasan ng ating bayan. And there you have it. Maraming salamat po sa pagtutok. Dito lamang po yan sa ating programa. Pero hindi po dito nagtatapos yan, no? Pwede nyo po kami i-follow sa Twitter and of course, you can also like our Facebook page. Ang ating website, pwede rin bisitahin. It's www.panahon.tv. At ngayon nga pong Sabado ng umaga, inyo nga pong nakasama ang inyong weatherman, Harry Bayona, nagpapaalalang tiwala lang. May tamang panahon ang bawat pagkakataon. Good morning, good day, God bless, and happy weekend. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo.